What's up, Bugoy? So, nandito si Kuya Fern. So, meron siyang iba-vlog ngayong araw na to. Bagamat sabi nga nila, di ba? Kada maghaharap ako dito sa vlog ko na to, yung ibabalita ko maganda, di ba? Nakakatuwa, masaya. Pero ito pong ibabalita natin ngayon at itong iba-vlog natin ngayon ay medyo nakakalungkot lang, no? Sa bagay, hindi naman lahat ng panahon ay masaya dapat, no? Pero may halong kalungkutan din. So itong pagkikilala ko po sa inyong tao, alam kong kilalang kilala ng buong Pilipinas. O kung nakikilala nyo si Dear Hasmin, kilala nyo ba? Yan, si DJ o si Dear Hasmin ng MOR. Yan. So, di ba ang programa nun kinukwento yung buhay ng mga tao, di ba? So ibig sabihin may katotohanan yung mga kinukwento doon. Kumbaga ikinukwento lang ng programa nila. At tapos tayo naman makikinig tayo. Actually hanggang Sabado ngayon napapakinggan ko ngayon minsan, lalo na kapag ako lang yung tao sa bahay namin dahil hindi ko naman kasama yung family ko. So yung radyo ang kasama ko lagi. So naririnig ko pa rin sila diyan, no? So pero dumating yung punto na sa bandang huli pala mapapakinggan mo rin siya sa programa niya at yun na yung huling bahagi ng kanyang pagprograma, no, doon sa tinatawag nating MOR, Dear Hasmin, sabi nga nila. Yan. So ano ba yung naging punto, bakit huling bahagi na to ng kanyang pagpapalabas o pagpoprograma sa MOR? So yun nga, ayon dun sa nabalitaan natin, pumanaw na nga daw po si Dear Hasmin sa edad na 35 years old. So kahapon o kaninang umaga po ay balita na pumanaw na po siya. So alam niyo po ba, nung marinig ko po yun, medyo kahit wala naman ako masyadong connection sa kanya o wala naman ako masyadong kaugnayan sa kanya, dahil sa nakikinig ako sa programa niya, parang medyo may kurot din, no? May konting kurot din sa dibdib o sa puso mo na yung tulad ng tao na yan na sikat sa buong Pilipinas dahil siya yung nag-a-advise sa mga taong humihingi ng payo sa kanya. Yun, sa bandang huli siya din pala ay masasama sa programa niya at yun na yung pinakahuling bahagi ng kanyang buhay. Yun nga. So habang kinukwento yun, nalaman ko yung mga nangyari. So yun pala, ganun pala nangyari sa buhay niya. So ngayon, ang sasabihin ko naman dito sa vlog ko ay yung bagay na dapat iwasan nyo, di ba? Bagamat alam natin na ang lahat ng tao, lalo na yung mga nakakapagtrabaho, alam natin may mga pera kayo. So kapag nagbibigay ng advice, minsan medyo may dating pa sa inyo para sasabihin mo na, bakit? Pakialam mo, kahit pumatay pa ako, pera ko naman to. Yung mga ganong yung mga ganong dialogue ng mga tao na kahit sa loob-loob mo medyo naapektuhan sa sinabi mo. Pero sa totoo lang, yan, alam din nila yon, yung mga bagay na yon, no? Pero merong isang kataga si Dear Hasmin ata naririnig ko. Sabi nga, hindi ko lang alam kung siya yon o nasasambit niya na sabi nga habang buhay, no? Habang buhay ka, gawin mo na lahat ng bagay na dapat mong gawin, no? Kumain ka dyan, magsaya ka dyan, yan ang mga ganyang bagay. Dahil pag namatay ka na, hindi mo na magagawa yung bagay. Kaya lang, siyempre, okay naman yung bagay na yon, pero siguro naman yung makakabuti sa iyo, no? Yung makakabuti sa kalusugan mo, sa pangangatawan mo, dahil unang-una, kagaya nung narinig ko dun sa programa niya nung sinasalaysay yung buhay niya, marami pala siyang tinulungang membro ng pamilya niya, no? So, pagka ganun ang dating, di ba dapat ang inuuna mo doon yung sarili mo, kasi tumutulong ka sa kapatid mo, sa magulang mo, lagi ka nakalalay sa kanila. Kapag ikaw ang nagkasakit, so paano ka patutulong? Yun yung punto doon, di ba? Yun, hindi ko naman inaano si Dear Hasmin, wag naman po, baka naman dalawin niyo po ako. So yun yung punto ko na gusto kong mabahagi sa tao, no? Mas dapat na pinangangalagaan yung sarili, lalo na yung mga taong nagtatrabaho, lalo na sa gabi, no? Yan, dyan sa anak ko na nagtatrabaho sa gabi. So, ingatan mo yung sarili mo. So, hindi ibig sabihin may pambili ka na ng mga bagay-bagay, gagawin mo na yung gagawin mo, okay? So, sabi nga doon, si Dear Hasmin, siyempre, nagtatrabaho yun. Nandoon yung may mga barkada yan, may mga kaibigan niya, nagiinuman sila dahil gabi na. Ayan, so umiinom din, di ba? Umiinom, tapos yung pagkain hindi pinipili.
kung ano na lang ang kinakain, kaya medyo malusog si Dear Hasmin. So wala namang masama kung maging malusog ka, pero wag naman yung magkakasakit ka, di ba? So okay lang maging malusog, pero wag naman yung pwede kang atakihin sa puso, mga ganon, di ba? So yan po. So kung meron mang mga taong nakakarinig sa vlog kong ito, yun po yung punto ko doon. So ingatan po yung sarili, di ba? Tama yung isang kataga din na health is wealth. Mas mabuti yon dahil kung malusog ka, magagawa mo lahat ng bagay na pwede mong gawin habang malakas ka at wala kang karamdaman. Mas pangit yung nakaratay ka sa karamdaman, di ba? Nakahiga ka, hindi mo na magawa kung ano yung gusto mong gawin, hindi ka na makakapagtrabaho, hindi ka na kumikita, hindi ka na makakatulong. Siyempre, nandiyan na yung mga puntong problema, so sakit sa ulo, nakahiga ka lang, yung ganun. Gusto mo ba yung mga ganung paraan, di ba? So, mas maganda na yung may trabaho ka, nakakakilos ka, nakakapunta kung saan mo gustong puntahan, nakakain mo yung gusto mong kainin. Pero, ingatan mo naman yung mga bagay na gagawin mo at kakainin mo. So, yung pagkain, minsan nakakamatay din talaga yan, no? So, yun yung punto ko doon. So, sana, kung may nakikinig ngayon sa vlog ko, naiintindihan mo kung ano yung pinagsasabi ko dito. Para hindi mo parisan kung ano man yung nangyayari sa kanila ngayon. Yan. Ako may kaibigan akong medyo di ko lang alam kung gano'n na naging buhay niya, pero nandun din sa ganung sitwasyon. Pero sana, hindi siya matulad dun sa nangyari kay Dear Hasmin. Yan, si Dear Hasmin, kung mapapakinggan mo yung naging kwento ng buhay niya dun sa kinukwento niya ngayon, o dun sa programa ng MOR, ang daming pressure na dumating sa kanya. Biruin mo, may sakit siya, di ba? Punong-puno ng pressure siya. Nandyan yung dumating yung puntong may karamdaman siya, napakaramdam mo, maaari ka nang mamatay ngayong oras na to. Diyan pa dumating yung puntong nagkasakit yung nanay niya, na ospital, ang laki ng babayaran, tapos biglang yung tatay niya, biglang nagkasakit din ng cancer, di mo malaman kung sasabay sa kanya, yung mga ganon. Tapos yung mga kapatid mo nandyan, napapag-aralin mo pa. Tapos yung puntong alam mo may karamdaman ka na pwede makatulong yung mga kapatid mo, bigla ka tinanggihang tulungan dahil sa ayaw nila or siguro natatakot sila at na-realize nila na maaring mapahamak din sila at magkasakit din sila. So yun, ang daming pressure, di ba? Talagang mamamatay ka talaga doon pag gano'n ang pressure na umaabot. So, andyan pa yung puntong sa tingin mo pwedeng alalayan ka dahil na meron kang boyfriend. Yun, iniwan ka rin pala ng boyfriend. Hindi ko alam kung anong dahilan, kung ba't ka iniwan. Pero deep inside ko, ako mag-iisip ng isa lang nasa isip ko noon. Pero hindi ko nasasabihin kung ano man yon. So alam nyo naman, di ba? So siyempre may karamdaman siya, natural. Sino ba magtsatsaga, di ba? So may mga ganung punto. Pero hindi natin alam kung anong dahilan ng boyfriend niya, kung bakit siya iniwan ng boyfriend niya. Yun yung punto ko dun. So naintindihan nyo na kung ano yung pinagsasabi ko ngayon dito. Sana naintindihan nyo at huwag nyong abusuhin ang katawan nyo kahit may pambili pa kayo. Kuha nyo, kahit may trabaho kayo, huwag nyo sabihin sa akin, pera mo naman yan. Kahit mamatay ka pa, yan. So yun, bahala ka sa buhay mo kung yan ang gusto mo. Pero ito ay paalala lang po, no? So ngayon may mga video ako dito papakita sa inyo para mas madagdagan pa ng konti yung kaalaman nyo tungkol kay Dear Hasmin, no? Yung gumaganap dun sa programang MOR. So paano pa mga bugoy? Pero bago yun mga bugoy, bago natin mapanood yung video ni Dear Hasmin, magpapasalamat muna ako sa lahat ng bugoy na nanonood ng vlog ni Kuya Fern. At dyan sa bagong bugoy na ngayon lang nakita itong programa na itong vlog ni Kuya Fern, subscribe mo na po, like at saka share. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. At ito na po ang video, panoorin na po natin ang video ni Dear Hasmin. Yan. Hohohoy, bugoy! Dediretsuhin ko na kayo. May sakit ako. Ito, kamorkada, ang totoong kalagayan ni baby girl Hasmin. Hindi pa tapos ang laban. At sana, pagdating ko sa dulo, ay hawak ko pa rin ang mga kamay niyo. Ako po si DJ P, DJ Popoy. Ay, ito That's yung my partner niya. Popoy. Ako naman, si ang Popoy. babaeng huwag nyo nang mamiss. Yan, Please tingnan nyo ang gawin buhay nyo talaga ng ng tao, di ba? misis.
Kahit na nakaratay ka na sa higaan ng karamdaman, kailangan mo pa rin magtrabaho dahil may mga sinusuporta kasing mga tao, di ba? So yan ang sinasabi natin na ingatan nyo ang mga sarili ninyo, di ba? Mas magandang ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Yan, mga ganun. Kaya tama yung katagang health is wealth. So mas unahin mo muna sarili mo kaysa sa iba. Kasi kapag ikaw ang nawala, siyempre ikaw ang inaasahan. So paano ka patutulong kung ikaw ay may karamdaman? Di ba? Parang ganun. DJ Yasmin ng MOR 101.9 pumanaw na. Sumakabilang buhay na si DJ Yasmin ng MOR My Only Radio 101.9 madaling araw nitong July 30. Matapos makipaglaban sa sakit niya sa kidney, siya ay 35 years old. Bago pumanaw si DJ Yasmin o Hasmin Bazar sa totoong buhay, ay ilang buwan na rin siyang sumasailalim sa dialysis habang naghihintay ng match para sa kanyang kidney transplant. Kahit na may dinaramdam ay patuloy pa rin siya umiere sa MOR via phone patch mula sa kanilang tahanan. Panganay si DJ Yasmin sa 5 magkakapatid. Nagtapos siya ng mass communication sa FEU. So ito yung mga Una siya kapatid niya nakapagtrabaho na sa ABS-CBN bilang writer at noong 2009, nabigyan siya ng break sa radio program para maging DJ. Isa sa kanyang mga naging programa ay ang Dear Hasmin. Naging tagapayo siya ng mga letter sender na may mga problema tungkol sa buhay pag-ibig. At sa kalaunan, ito ay naging Dear MOR. Samantala, narito naman ang mensahe ng kaibigan at partner ni DJ Yasmin sa radio program nila na si DJ Popoy at ang kanyang kaibigan na si DJ Chacha. Ito pala si DJ Chacha. Maririnig ko lang sa radyo eh. Mga yan. DJ Hasmin o mas kilala sa tawag na Baby Girl Hasmin, pumanaw na. Sa makabilang buhay na ang sikat na disc jockey sa radyo na si DJ Hasmin o Hasmin Bazar sa totoong buhay na narinig at nakilala sa programang Dear MOR ng My Only Radio 101.9. Wala siyang Pumanaw si Hasmin masayahin sa siya eh, di ba? ng 35 Pero di mo akalain na ganun pala ang kabaliktaran ng kanyang buhay. Nakaharap siya sa atin na parang paglaban si Hasmin wala siyang problema, di ba? Parang saya-saya ng mukha niya. Pero sa kabila ng kanyang karamdaman, ay nakuha pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho at nakapagpasaya ng kanyang mga tagapakinig. Ang nakakalungkot na balita ay binahagi ng MOR sa kanilang mga Facebook followers. Salamat, Hasmin. Mahal ka namin. Ang caption nila sa litrato ng namayapang katrabaho. Nagpahayag din ng kanyang mensahe ang co-host ni Hasmin sa Dear MOR na si DJ Popoy. Baby girl Hasmin Balong, Junior the Third. Mamimiss kita manang Hasmin ko. Kwentuhan, asaran, ayuhan, na pang sa ating dalawa lang. Tunay kang kaibigan, Hasmin. Yun daw yun. Magpahinga ka Ayan yung na. buong pangalan Gabayan niya. mo kami. Hasmin Goodbye, partner. Balong I Junior love the you. Third. The Ang third. nakakantig-pusong mensahe nito sa dating co-host. Pag yun ang the third niya. Paalam, DJ Hasmin. Maraming salamat sa mga tawanan, Popo. iyakan at payong iyong ibinahagi sa iyong mga tagahanga at tagapakinig. Hanggang sa muli. Hi, mga ka-buyers! Siyempre si Baby Girl Hasmin na naman to, ang reyna ng Dear Hasmin. So yan, so napanood nyo na po si Dirasmin, nakita nyo na po itsura niya, nakilala nyo na po siya. So yan po ang nangyari sa kanya. So paano? Aayusin nyo na ba yung mga buhay ninyo? Yan, so ingatan nyo yung sarili nyo. Di wala namang masama kung kain ka ng kain, pero ingatan mo pa rin yung kalusugan at saka yung pagkain na kakainin mo. At lagi dapat isaisip mo na ang katawan mo, ingatan mo. Diba? Kasi lalo na kung may mga tinutulungan ka, so mamaya ikaw ang tulungan. Mas maganda kung ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Mas okay yon, di ba? Ayan, so ingat sa pagkain, matulog, kumbaga huwag masyadong magpupuyat, mag-exercise ha, lalong-lalo na yung anak ko dyan, mag-exercise ka. Bawasan mo yung timbang mo.
Ayan. So, paano mga bugoy? So, wala na akong dadagdag. Sana ay may naintindihan kayo at natutunan sa mga pinagsasabi ni Kuya Fern. So, hanggang sa susunod, hanggang sa muli, mga bugoy! Ho, ho, hoy! Bugoy! Paalam!